1, 2, 3. Alright, Sir Mark. So, nandito na ulit tayo sa Isuzu MU-X. Ano yung yes, LSE. So, 4x2. So, perfect for sa mga city goers na, ano, na kailangan natin na pumunta from point A to point B. So, siyempre, una natin tuturuan itong mga mags. Ano to, 20? Yes, 20-inch mag wheels siya. Alright. Yan, ring 20. Bali, nakalagay dito sa tire 265 by 50, ring 20. So, yes. Ayun, nga pala, nakapag-drive na ako nitong MU-X na to actually. So, okay naman yung power out delivery yun. Drive ko siya sa Manila International Auto Show. So, yan. Suspension's good and it's fine. So, yung power steering needs a bit lighter. Sinabi ko na rin sa planta lang. So, yan. Hopefully, kasi naka-hydraulic power steering to eh. Hydraulic pa rin. Yes. Kumbaga, old school. Pero kasi, mas madali siya i-maintain eh. Yung hindi siya complicated yung moving parts niya compared dun sa EPS, electronic power steering. Kasi buo mo yung papalitan eh kapag na sa. So ito yung ayos yung kulay niya, no? Yan, Norwegian blue. Ito yung matagal ng kulay na tong Norwegian blue kasi yung bagong facelifted na MU-X, ang bagong kulay niya is Eiger Gray. Okay. So ito, limited stocks na lang to, inuubos na lang kasi meron tong promo discount na 200,000 discount. Okay, 200,000 na discount. So yan. Promo sale siya. Promo sale. Hurry while supplies last kasi limited stocks lang po ito. Alright. So, andito na siya. Huwag na kayong pumunta. Ito. Huwag na kayo maghanap ng iba. Yan. Andito na si Sir Mark. Ipopost na lang ni Rap. Phone number ko. So, interior-wise, tara. Interior-wise. Pasok ko. Yun yung electric power seats. Yes. Tapos, i-ready na lang natin. Yan, yun yung hood. Okay. Hood release. Tapos, may mga chrome, mga accents tayo dito. Tapos, black yung inner design niya. Tapos, ito yung infotainment system. 10.5, 10.5 inches. Sabi ko rin dun sa taga-planta. Kailangan nyo na ata ng knobs and dials dito kasi hindi ba't yung Mazda BT50 ay shared platform na itong Isuzu? Yes. So if we may remember, meron silang knobs and dials na dito kasi sure yung volume tap mo siya pero I think it would be preferably na pihit mo na yan immediately mawawala na yung rotating dial type kasi pwede nyo sabihin sa akin pwede dito na yung control kaso ang driver kasi kapag mag-adjust talaga ng volume ang naturalesa niyang reach dito talaga yung right hand nasasanay na yung mga drivers sa right hand. Yes, exactly. So yan but anything else syempre may beneficial rin tayo tulad nitong wireless charging tapos babalik ulit tayo dito Apple CarPlay and Android Auto then kasama na rin to sa may 360 degree wrap-around camera. Around view monitor. Around view monitor with DVR or digital video recording system. So it acts like a CCTV na rin. Okay. So hindi mo na kailangan ng dashcam kasi nagre-record na rin to by itself. Okay. Yan. So electronic parking brake yan tapos may auto hold. Auto hold is kapag nasa isang incline ka ay hold yung sasakyan mo tapos pag tinapakan mo yung throttle mo. Actually stop and go sa traffic, ginagamit yung auto hold para hindi na ako yung downshift or neutral yung pagpapalit ko ng gear. So kahit na nakadrive siya, automatically pag nagpreno ka, maglalak yung lahat ng brakes. So kahit na nakaputres ka na lang, so pagka umaandar na yung traffic, saka mo tapakan yung gas, so magre-release lahat ng mga brakes. So tuloy-tuloy yung biyahe mo. Kumbaga stop and go. Okay. Yan. Good to know. So ito dual zone climate control. Yes, dual zone. Auto climate rin siya. If i-preset mo lang yung bawat cabin, yung front cabin kung anong temperature na gusto mo, then sa rear cabin kung anong preferred temperature ng gusto ng nasa likod. Dito mo nako-control sa sa unahan. Okay. Pero yung blower niya may separate blower switch sa likod. Actually pwede rin naman sa likod, pero ito yung main switch kasi pagka walang nakasakay pwedeng papatayin na lang or kung may mga bata lang na nandun sa likod, pwedeng patayin para hindi nila kalikutin yung blower switch. Right. Ano tong switch na tong off? Yan yung power tail lift. Pwede mo i-off mo siya. Yes, pwede mo i-off. Tapos pwede mo rin i-switch yung power tail lift sa likod. Okay, I get it. So, yun.
Pwedeng remote type, pwedeng manual mo pipindutin din yung tailgate switch. Okay. So ito yung 3-spoke steering wheel and meron tayong adaptive cruise control to. Yes, tama. Adaptive cruise control. Yep. Ang kagandahan kasi sa adaptive kasi siya, pag sinabing adaptive, nag-a-adjust siya, self-adjusting. Yes, kung ano yung speed ng kotse na sa harap ko, bibilis rin ako. Kung may kumat yun, kagandahan nito kasi may ADAS to. So, kusang magpepreno dahil yung sasakyan, dahil sa ADAS, i-compute niya yung distance, then pagka clear na yung harap mo, so babalik siya sa desired speed. At saka isa pa yung yung about doon sa ADAS, yung may braking, yung auto braking kapag parang braking collisions yung something. Yes, nagti-trigger siya. Na-try ko na to doon sa test drive na sinabi ko Yung magti-trigger siya kapag nasa traffic tapos full throttle ko to. Yes, so umiilaw to. Tama na may pipip gumagana yung ilaw siya. Ibig sabihin gumagana yung niya, yung fail safe niya. Yeah, exactly. So that's good. That's good enough. Hindi lang naman harap yung may ADAS kasi meron siyang cross traffic alert hanggang likod. So pag na-sense yan may paparating, kusa rin siya umihinto. Same front and back, ganun yung function. That's good. Yung kagandahan doon. Right. So yan naman yung tapos ito ay 6-speed? 6-speed, yes. Automatic transmission. Okay, 6-speed automatic transmission. May downhill assistance switch. Ito. Yan. So yan yung nagsisilbing parang engine braking? Parang engine braking. So instead na alalay ka sa brake, nakaalalay ka lang sa throttle para kung anong preferred speed mo pababa. So hindi kailangan yung mapuwersa yung mga brakes, yung mga preno. Kasi yung mismo momentum ng engine ang pumipigil naman pababa. That's yung kagandahan doon. Kasi itong downhill assist much slower to sa engine braking, diba? Yes, so mas siya, kumbaga parang naka-preset siya sa pinaka lowest gear niya. So parang function rin yan ng mga truck, yung mga tinatawag na retarder. Nagkaroon tayo ng vlog nun. Ang function kasi ng retarder, galing sa pinaka-hydraulic system nung engine, yun yung nagbibigay ng added na resistance pababa dun sa differential. Same principle rin yan sa downhill assistance switch. That's good. Okay, so meron tayong 2 cup holders. Yes, dual cup holders. And tapos may center armrest, may deep buckets. Yes. 2 glove box. Yan. 2 glove box yan. Yun. So, tapos si air conditioning natin dito, completely plain and simple nga naman. Sa taas, standard, meron siyang sunglass holder. Sunglass holder. And dual vanity mirror. Ito ba yung naiila? Hindi. Hindi, yung sa kabila ata, yung sa kabila. Ay, meron ba itong ilaw? Ay, nakatakip Ayaw na. Okay. Ayos lang. Lang siya. Yan. Wala ito, yung ilaw. Ayos na yan. Map lamp. Standard na may map lamp. So, okay. Tingnan natin yung makina. Okay, yung hood. Sige. Nabuksan na yan So, yan. Alright. So, let's close the door. Yan. Tapos, yan guys. Kunin nyo na to. Yung mga aging units na lang din to Ito lang, yung sa 3.0 for JJ3 series, ito may standard na siya engine cover. Yes, kasi sa D-Max, wala. MUX. MUX has it. Okay, so basically for JJ3, yun din yung makina nun. Yun. Yes, same engine. Yep. Tapos yung ABS module, ayan, nandyan na sa firewall. Yes. Yung turbo. Yung turbo actually nito, parang, press lang. Same lang. Same lang. Same batteries, same fluids, and everything. Yes. Yan yung, kumbaga parang cheap. Very cheap. Yes. Kumbaga kung meron kang mga fleet purchase ng sasakyan, at nasa secluded kang area, halimbawa liblib na area, kung sakaling matagal pa yung pyesa, pwedeng interchangeable. So, kuha ka lang ng pyesa dun sa mga units mo para mapagana mo yung iba pang running units mo para sa operation mo. Yung kagandahan dun. So, ito yung built-in snorkel, I think. Yeah, snorkel para sa turbo. Hood scoop. Hood scoop yan. Tapos papasok sa airbox. Ito yung mga sensors na to. Mag-ingat lang siguro. Dadaan rin sa turbo, syempre, yun yung magko-compress ng air dun sa combustion chamber. Okay. So, yan, pwede naman natin isara yan, Sir Mark. So, yan. Tapos, ito yung front face niya. Headlights goes first. Tapos yung LED, may daytime running lights to Yes.
DRL, daytime running lights, kasi naka-projector type na rin siya, headlight. Good. May built-in fog light na rin siya. Yep, fog light here. Tapos may mga gray accents tayo dyan. Built-in. Same here dun sa headlights. Same dito sa may front face na may kasama ng emblem. Tapos yung very, very shiny, tinted chrome, dark chrome. Piano finish. Piano finish, yan. Tapos, at nakikita mo sa harap yung pinaka camera niya. One of the 360 cameras. Yes. Okay, tapos yung... camera naman dun sa windshield, yan yung ADAS. Yan yung for sensing. Automated sensing. Okay, that's good to know. Tapos yan, punta naman tayo siguro sa side stepboards na. Yeah. Side stepboard. Para ma-assist ka lang kung kasi mataas yung vehicle. Then yung mga natin, mga chrome guard natin. Here. Tapos nasakyan ko naman na to. Re-review na lang natin para available units. Tweeter pa dito. Tweeter. Dito sa likod, that's nice. Tapos yan mid-range speakers, black piano na trims, yan, chrome na handles, tapos white stitches. Yan. Yes. Tapos nasakyan ko na to. Actually, pwede ko nga i-try. Gusto ko i-try kasi ito yung may sailing factor niya, yung third row, leg space. Yan, no? Pwede yung baba ko para makita nila. Yan. Yung pinaka leg space niya. Yan. So, yan. So, hindi, nakwento ko na to dati na hindi ako cramp. Yeah. Sa MUX, hindi tulad doon sa rivalries na doon na dalawang Japanese rin. Na cramp ako, but this one komportable actually. So yun yung king of third row seating. Kaya as a height of 5'6", sabi nila 8 daw ako. 5'6" ako, so ayan, komportable ako. Yun ang kaganda. Kasi baka mamaya nasa situation, nangyari to na galing ako sa isang eat all you can na buffet, sobrang busog, tapos sumakay ako sa letter M, edi yun, sumasakit yung chan ko yung dahil nakaganon yung seating ko. Masyadong mataas yung tuhod ko. Okay. But this one is like it's almost a 90-degree angle na yung comfortable. So, yeah. Pinaka leg space mo. Yeah. So kung sino man lang ergonomics team dito sa third row seating, ayun, minanage nyo talaga maging considerate sa isang mga 5'6" na bata. So ayan, ito yung natin, yung cup holders, tapos may mga ibang storage dito. Sir Mark, okay na ako dito. Tapos ito yung mga air vents dito sa likod para di ka plus yung blower switch. Yan. Yung emphasize natin kanina. Yep. Okay. So, yan. Oops. Ayan. Okay, tapos ito yung powered na yun, ha? Yan. Power tail lift. Yan. Pipindutin lang natin. Yan. Tandaan lang siya. Gradually goes up. Tapos, yan yung switch nun. Tapos pwede ito yung adjust Yes, kumbaga depende sa height nung driver na gumagamit kung gusto niya isagad or kung masyadong maiksi para sa kamay, pwede niyang ibaba ng konti yung angulo. Pag matangkad, sana okay lang. Para gusto ko asar rin. So, ayan. I think may, puntaan nyo na lang si Sir Mark. Yan, para ma-demo niya sa inyo kung paano ito ina-adjust. Yan, ganun na lang. Para, ayan, tapos lagi ko yung syempre yung phone number niya. Medyo napuhin ako na konti. But yan, let's go. Ito yung mga additional storage. Sa inyo nga pala yung mga jack. Ito. Dito. Actually, i-fold muna natin para makita ng mga viewers yung pinaka cargo space niya kung sakaling walang upo sa third row. So yan, medyo marami ka na may kakarga dyan. Then ito, nakatago yung pinaka niya, yung toolbox niya. The standard na tools, the jack andito na rin. So yun. Alright. So ito yung may courtesy lamp pa nga dito Yes. Kaya pala kasi wala agad dito. Okay. Yes. Alright, tapos yung mga hooks, may maglalagay ko ng cargo net. Yes, Isofix pwede rin sa mga bata. Yun yung pinaka pang tali. Then standard yung power outlet. Yan, 12 volts. Then meron rin siyang courtesy lamps. Yung kung sakaling may hanapin ka sa loob. Okay. So, pindutin lang siguro ito, no? Yan. So habang nagbi-beep sir, so magkano nga pala itong presyo nitong Isuzu MU-X? Ang presyo nito is 2,270,000. Okay. So may promo discount siya ng 200,000 discount. Okay. Pag sa financing, you can just message me, i-propose na lang ni Rap kung ano yung pinakamababang cash out na mabibigay namin or mababang monthly, depende sa equity o yung down na meron kayo hawak. Okay. Tsaka meron
ilapag ko na lang din yung yung Facebook profile mo, sir. Yes, okay lang. Ano din, para yung link na lang din. Yes. Tapos yung isa pa is sa Viber active rin kayo. Yes, active kami sa Viber. Wala nga lang kaming Viber group pa, yung parang tinatawag na yung parang business Viber pa na. Yeah. Pero kung may announcements gano'n yan. Pwede naman kung sa in the future rin namin. I-message din namin sa Facebook page din namin. Alright, sige. So yun lang naman. Tatapos na tayo dito, Sir, Thank you, Rap. Sir Mark. So yun, ito yung thank you very much rin sa Isuzu Commonwealth for allowing us na ipa-video to. Pero ito, mabenta na natin to. Okay, Sir Mark na kayo Nagpapasalamat rin kami kay Rap kasi lumalakas yung views niya. Nakatulong rin sa sales namin kasi dumadami yung traffic flow ng ibig sabihin nakikilala rin si Rap bilang tahimik na YouTube vlogger. Yan, so subscribe kayo dun sa name ng Johnny na YouTube channel ko. Yeah. So thank you very much, Sir Mark. We'll see you soon on the next vlog. Bye-bye. Okay.